Chief, dakpin niyo na tong lalaking to. Teka, Sandali. Bakit? Ba't niyo ako dadakpin? Ano to, Eden? Ano to, Eden? Bakit niyo ako ikukulong? Huwag mo na ako tanungin. Alam mo na yung kasalanan mo, di ba? At meron akong pruweba na nagnanakaw ka Hindi. sa company ko. Hindi yan totoo. Aryan, hindi ako nagnanakaw. Ano to? hindi magagawa ni Renz yan. Isa ka pang basura ka eh. Umiepal ka, sumasali ka sa usapang company, eh wala ka namang alam bukod doon. Kung hindi, pagiging mahirap lang. Eden, maawa ka sa akin. Alam mo yung totoo. Wala akong ninanakaw. Sinet up mo lang lahat to. Bakit naman ako maaawa sa'yo? Eh di ba dati, pinapili na kita. Ako, na maganda, mayaman, kayang bilhin kahit ano, at kayang baguhin ang buhay mo kahit kaluluwa mo pa. Kesa dito, sa basurang to, na walang pinag-aralan, na hampas lupa, squatter, mabaho, putik, imbornal. Pues, Si Aryan yung mahal ko, Eden. Hindi naman pwedeng diktahan yung puso ko dahil si Aryan ang pinipili ko at hindi ikaw. Kaya, pwede ba? Pakawalan mo ako. talagang pinapamukha mo sa akin na mas mahal mo siya kaysa sa akin? Hindi. Hindi pwedeng maging kayo. At kung hindi naman akong pipiliin mo, pues, walang makikinabang sa aming dalawa. Kaya ngayon, mabubulok ka sa bilangguan. Chief, kunin mo na yan. Renz! Sa presinto ka na magpaliwanag. Eden, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Eden! Eden! At ikaw babae ka? Ha? Ang kapal na mukha mo. Para agawan ako ng lalaking gusto ko. Ano? Sa tingin mo, hanggang dito na lang ang kaya kong gawin? Pati ikaw, gagawin ko miserable yung buhay mo. At kahit anong paglulupasay at pagmamakaawa ang gawin mo, hinding-hindi ko palalayain ang taong mahal ko para makapiling ka. Lalabasin yung katotohanan. Walang lalabas kasi ako, mapera ko. Kaya kong paikutin sa mga palad ko ang lahat ng tao. Dahil yun lang naman ang gusto ng tao, di ba? Pera. At ikaw na taong walang pera, hanggang dyan lang yung kaya mo kung saan ka nakatayo. Ma, Oh, kailangan ko ng tulong mo. tulong. Ngayon mo naalala yung mama mo kung kailan kailangan mo ng tulong. Uuwi na po ako dyan sa hacienda, Ma. Handa ka na sa buhay mo. Ngayon naalala mo ko. Sige, pasusundo kita ng limousine. Sige po, Ma, antayin ko. Chip, pwede ko na po bang madalaw si Renz? Kasi ilang beses na po ako nagbalik-balik dito pero hindi po nila ako pinapadalaw. Baka po ngayon, pwede na. Pasensya ka na ha. Pero hindi talaga. Bakit naman po? Dahil kabilin-bilinan sa akin ng mga herwela na walang kahit sinong pwedeng dumalaw kay Mr. Layo. At lalong-lalo ka na. Eh, Chip, bakit naman po ganun? Baka po pwede niyo pa pong ipagdanong sa ibang superior niyo dito. Eden, Talaga naman ang kapal ng mukha mo, di ba? Nandito ka pa talaga para kamustahin yung minamahal mo. Akala mo, papayag ako? Hindi. gusto ko lang naman malaman yung kalagayan ni Renz dito eh. Wala kang pakialam kung anong kalagayan niya. Ang importante sa akin, ako lang ang pwedeng makakita sa kanya. Ako lang ang pwedeng makahipo sa kanya. Kaya ikaw, wala kang karapatan. At tingnan mo, ginaya mo pa talaga yung color ng pananamit ko. Kapal ang mukha mo, ah. At kahit
kahit anong bihis mo at pagpapaganda, basura ka pa rin. Eh kung, kung di ko madalaw, pwede ba hingin ko na lang yung ebidensya? Yung video na nakuha mo, na nagnakaw si Renz. Yun lang naman pala eh. Okay. Eto. Sa'yo na rin yung phone. Kasi barya lang naman yan sa akin. At kung gusto mo talaga makalaya si Renz, sige, halikan mo muna yung mga paa ko. Ano? Ready ka na? Sige, kung yun lang yung tanging paraan para makalaya si Renz, gagawin ko. Tonta! Akala mo papayag ako? Ha? Uto-uto ka rin, no? Hindi ako papayag na makalaya si Renz para makuha mo siya ulit. Walang ni sino man ang pwedeng umagaw sa kanya. Kasi akin lang siya. At kapag pumunta ka pa dito, mapipilitan akong ilipat si Renz sa ICC. Tingnan natin kung makapunta ka pa sa The Hague. Eh wala ka namang pamasahe, di ba? Sama na ugali mo. Masama na kung masama. Wala akong pakialam. Basta ay importante na sa akin si Renz at umiikot lang sa mga palad ko. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na! Hindi pa tayo tapos. Alam mo, Renz, masayang masaya ako kasi ako na yung pinili mo kaysa dun sa basura mong ex. At saka, Partner. Eden, napagtanto ko na mahal kita. Na ikaw talaga yung pinakagusto ko at hindi si Arian. Mahal na mahal kita, kaya nga may surpresa ako sa'yo eh. Ano yun? Pilit ka muna. Surprise nga eh. Sige. Sige. Huwag mo muna bubuksan yung mata mo, ha? Teka lang. Ano to? Parang advance naman to magkaroon ng honeymoon. Hindi pa nga ako nagpo-propose sa'yo, di ba? Ano, okay na ba? Dilat ko na ba yung mata ko? Sige, dilat mo na yung mata mo. Teka lang! Sino ka? Kanang lumaban. Teka lang! Ano to, Renz? Akala ko ba mahal mo ako? Tingin mo talaga mahal kita, Eden? Kailanman, hindi kita kayang tanggapin at mahalin. Dahil si Arian ang totoong mahal ko. At ikaw, lahat nung ginawa mo sa akin, babalik sa'yo ngayon. Anong ibig mo sabihin, ha? Hindi maaari yun. Hindi mangyayari yun dahil mapera ako at kaya kitang bilhin kahit bilyon ka pa. Ano bang feeling mo, ha? Ang mga Heruela, malalaking tao? Eh, galanggam lang kayo sa mga malimban eh. Hindi mo ba kilala ang mga malimban? Teka lang, kasosyo namin yun, ah. Ako lang naman ang nag-iisang heredera nila. Ano? Teka lang, pag-usapan natin to. Pakawalan mo ko. Sige na. Wala tayong dapat pag-usapan. Di ba sinabi ko sa'yo, hindi pa tayo tapos. Nag-uumpisa pa lang tayo. Kaya ikaw, Eden, pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin. Chip, sige na, dali mo na siya. Teka lang, Teka ano lang. ba? May nakalimutan ako. Ayan. Sa pagpapakulo mo kay Renzo, wala naman siyang kasalanan. Ito pa, sa pagmamanipula mo ng mga ebidensya. Mabubulok ka sa kulungan. Damputin mo na yan, Chip. Sawan mo ko. Dirty ka. Ano pa? Alam mo, Renz, napakaswerte mo. Isipin mo, iniwanan ako ni Arian at pinili niya yung buhay na kagaya ng buhay na ganyan kaysa sa marang niyang buhay dito sa akin. Dahil lang sa pagsama sa'yo. Tiniis niya yung mga buhay niya na hindi naman niya kinalakihan. At nung nakulong ka, saka lang niya ako natawagan, naalala, at nagpatulong tungkol sa'yo. Sobrang mahal ka ng anak ko, Renz. Tita, nabalitaan ko nga po na lumapit po sa inyo si Arian para humingi ng tulong. Kaya po, maraming salamat. Tsaka,
Utang na loob ko po sa inyo yung pagkalaya ko tsaka yung buhay ko para makasama ulit yung anak nyo. Tsaka sa totoo nga po niyan, mahal na mahal ko po talaga si Arian. Handa akong gawin lahat para sa kanya. Kaya ko po magsikap. Sa totoo po niyan, hindi ko naman po habol yung pera o yaman ninyo eh. Hindi ko nga rin po alam na mayaman po pala kayo. Na madami po kayong pera. Kasi minahal ko si Arian bilang siya. Naniniwala naman ako sa sinasabi mo, no? At nakikita ko namang nagmamahalan talaga kayong dalawa. So, wala na akong magagawa sa bagay na yan, kundi intindihin at basbasan kayo na magsama na kayo kung talagang gusto nyo. Talaga, ma? Pwede na kayo magpakasal? Tumatanda na ako. Kailangan ko na ng mga apo. Salamat, ma. At Terence, itong pag-uusap natin, ito yung una't huli para mangako ka sa akin na iingatan mo yung anak ko. Naku tita, kung kailangan ko pong lumuhod sa harapan nyo para lang maipakita kung gaano ko po kamahal si Arian, hindi ko po siya iiwan sa hirap at ginhawa. Ano yung sinabi mo? Tita? Mama na tatawag mo sa akin. Sige po, ma. Kumain na po muna tayo ngayon. Libre ko na. Nakakain na po ba kayo sa Jollibee? Jollibee ba? Joke lang po. Sa restaurant na po tayo kumain. Tara. Ano ba yan? Tignan mo! Pati ako nadamay, nandito na ako sa kulungan, hindi mo kasi inaayos yung trabaho mo. Ano hindi naayos? Ang dami mo kasi arte. Yan tuloy. Napapala mo, nahuli pa tayo. Akala ko ba magaling ka Akala ko ba mayaman ka? Bakit napunta tayo dito sa kulungan? Pati ako patuloy, nadamay sa'yo eh. Wow ha? Ikaw pa yung may malakas ngayong mag-inarte. Pinasahuran ka lang naman, di ba? Kaya ikaw, huwag ka magre-reklamo. Tomboy-tomboy mo, may paganyan-ganyan ka pa. Dapat ako lang. Ikaw, ha? Ikaw? Ikaw, paubo-ubo ka pa. Nakawa na ako sa ubo mo. Aba, ganon? Nahawa ka? Mas una ako nahawa kasi may virus ka. Ang dumi-dumi mo. Ewan ko. Mo. Bahala ka dyan. Pala ka rin.